Praise the Lord! Dakila ang ating Panginoon. Sa mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastora Cynthia, Pastor Joel, at sa lahat ng ating mga kapwa manggagawa sa ubasan ng ating dakilang Panginoon, sa mga faithful saint na ating kasama ngayong umaga, sumaating lahat ang biyaya, pagpapala at presensya ng ating Panginoon. Isang malaking pribileyo na muli ay magamit ng ating dakilang Panginoon. Please open with me in the book of Job 14 verse 14. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait, till my change come." Sabi po sa translation sa Tagalog, dating Biblia, kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang makapangyarihan salita, at tunay po na napakabuti na ating Panginoon. Dalhin ko kayo sa message na nagsasabi, when you need change, kapag kailangan mo ng pagbabago. Sa ating buhay ay masasabi natin na tayo pong lahat ay naghahangad ng mga pagbabago sa ating buhay. Ang buong taon ng 2025 ay nagbigay sa atin ng iba't ibang karanasan sa mga buhay, may mga pagsubok at mga pagpapala, may kabiguan at mga tagumpay, at marami siguro ang nawalan sa mahal sa buhay. Pero lagi natin tandaan, kapatid, ang 2025 ay nakalipas na, at tunay po na tayo po ngayon ay naghahangad ng pagbabago sa ating buhay. Pero kung kontento ka na sa buhay mo, maaring ang message na ito para sa iyo ay hindi ito para sa iyo, kundi ito po ay para sa nakararami. Na isang bagay lang ang masasabi ko, na marami pa tayong babaguhin sa ating mga buhay ngayong 2026, sapagkat tayo po ay nasa ikasyam na araw pa lamang tayo na mga taong ito, mga kapatid, at ako ay lubos na naniniwala marami tayong babaguhin sa ating mga sarili. Katulad po, mga kapatid, sabi nga ni Hope, ang sabi diyan, hanggang sa dumating ang pagbabago. Amen. Sa buhay po ni Job, alam po natin na dumating sa kanya yung tinatawag na grabe yung pagsubok na dumating sa kanyang buhay. At nandoon, nawala lahat ng kanyang kayamanan sa loob lamang na isang araw. Ang natira po ay ang kanyang asawa na minsan ay hindi pa naging encouragement sa kanya. Dumating pa yung kanyang mga kaibigan na instead na siya po ay ma-encourage, amen, siya po ay na-discourage. Kaya tumakpid sa buhay po ni Job, amen, sumasalamin yung buhay po, amen, na yung nais po ni Job ng pagbabago. Naranasan niya ang karangyaan, naranasan po niya yung matinding pagsubok. At yung pagsubok na yan, amen, sabi ko nga ang pagpapala, madaling bilangin, pero yung pagsubok po ay napakahirap, amen, bilangin. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, makikita po natin, pag ikaw po ay dumaraan sa malaking pagsubok, para bang ang oras po ay napakabagal, ang panahon po ay para bang ang tagal, na kung saan ay hinihintay natin yung tinatawag na panahon na kung saan ay tayo po ay makabangon. Kaya dito, kapatid, si Job ay nagnanais ng pagbabago. Kaya naniniwala po ako bilang mga mananampalataya, lahat po tayo ay naghahangad ng pagbabago sa ating buhay, na kung saan ay dapat po nating makita, amen, yung tinatawag na kalagayan ng ating buhay. Katulad po, makapid ni Jacob, na kung saan sa kanyang buhay ay gusto niya ng pagbabago sa kanyang buhay, pero hindi po niya direkta na sinabi po sa ating Panginoon yung kanyang nais. Pero alam ng Lord lahat ng kanyang ninanais, makapid. Ang sabi doon, nung sa panahon na si Jacob ay nakipagbuno sa anghel ng ating Panginoon, na sabi ito, kapatid, amen, sabi po ng anghel ng Panginoon, "Let me go, for the dawn is breaking." But he said, "I will not let you go unless you
bless me. Dito ay makikita natin yung salitang bless me. Makikita natin lahat naman tayo gusto natin ng pagpapala eh. Pero alam niyo kapatid, ang nakita po ng anghel ng ating Panginoon, hindi man direktang sinabi ni Jacob ng pagbabago. Pero dito kapatid ay binago po ng sitwasyon na kung saan siya po ay nakakitaan ng tinatawag na positibong pag-iisip na kung saan ang gusto niya talaga sa salitang bless me ay change me. Ilan pa ba sa atin na magsasalita sa Panginoon, Lord, change me? Kahit nga ako kapatid, kung titingnan ko yung aking sarili, gusto ko pa, marami pa akong babaguhin sa aking sarili. Amen. Tunay po na yung 2025 ay naging isang challenge sa buhay ko at ngayon ay 2026. Sabi kapatid doon ng anghel ng Panginoon, ano ang pangalan mo? Sinabi po niya ay Jacob. Alam po ng Panginoon, yung salitang Jacob ay supplanter, mandaraya, at doon ay buong katusuhan, amen, na kung saan ay makikita sa katauhan po ni Jacob na hindi po maganda ang kanyang reputasyon. Nung sinabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me, nakita po ng anghel ng Panginoon na ang tunay na kailangan po ni Jacob ay isang pagbabago. Sa ating buhay, naniniwala po ako na tayong lahat ay naghahangad ng pagbabago. Dito sa salita na change ay binigyan ko ng kahulugan, amen. Ang letter C ay to choose to serve God faithfully and love God, na kung saan ay dapat po talaga, amen, napiliin po natin at maglingkod tayo ng buong katapatan at mahalin po natin ang ating Panginoon. Sa pagbabago, ninanais mo kapatid, amen, kailangan mong piliin po ang ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, 2025, amen, December 31 hanggang 31, marami na tayong tinatawag na New Year's resolution. Ewan ko kung marami pa naniniwala sa New Year's resolution, amen. Marami tayong nilista na pagbabago. Pero isang bagay kapatid sa ating buhay, lagi niyong pipiliin palagi ang maglingkod ng may buong katapatan at mahalin ang ating Panginoon. Dahil kapag ang Diyos ang pinili mo patungo sa tunay na pagbabago ng buhay mo, kaibigan ko, mga kapatid, siguradong maganda ang patutunguhan ng buhay mo. Walang lugi pag ikaw po ay naglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga ang hamon po ni Joshua, amen, na kung saan sa ating buhay, na piliin natin kung sino yung ating paglilingkuran, na kung saan sa ating buhay, amen, kinakailangan tayo po ay may pagpipili, na kung saan ang pagsunod sa Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon ay isang magandang bagay na ating gagawin sapagkat may kapangyarihan at pribileyo na kung saan tayo po ay natatamo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Yan po yung magandang bagay. Amen. Sa ating buhay, pag ikaw po ay gusto mo na pagbabago, una mong piliin, amen, maglingkod ng may buong katapatan at ibigin natin ang ating Panginoon. Praise Lord. Pangalawa mo kayo, yung letter H, humble yourself in the sight of God. Sa ating buhay, alam po natin, kaya nga natin pinili ang Panginoon at minamahal natin ang Panginoon kasi po, siya po yung dakilang Diyos, makapangyarihang Panginoon. Wala pong nakakalingid sa Kanya bagkus lahat ng bagay ay alam po niya kapatid. Kaya nga sabi po ni Pedro, humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due times. Amen. Natunay po sa ating buhay, isang bagay po, amen, na dapat po nating unawain. Every time na tayo po ay lumalapit sa Panginoon, tayo po ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Bakit kinakailangan tayong magpakumbaba sa Panginoon? Sapagkat hindi saganang ating kakayanan, hindi saganang ating kalakasan tayo po ay namumuhay, kundi tayo po ay kumikilos, gumagalaw dahil po sa ating Panginoon. Kung titingnan natin makapid sa Biblia po, katulad po ni Nebuchadnezzar, siya po ay isang Babylonian king na kung saan makapid ay nagpakumbaba po siya sa harapan ng ating Panginoon. Bakit po niya natutunan siya po yung magpakumbaba?
dahil naranasan po niya na siya po ay maging mapagmataas. Lahat ng kanyang ginawa mapayid ay kanyang pinagmamalaki, pero tinuruan siya ng ating Panginoon nung in-acknowledge niya na dahil po sa kanyang kakayanan, lahat ng bagay po ay kanyang nagawa. Alam niyo mapayid na wala po siya sa tinatawag na katinuan ng kanyang isip. At sabi po ng Biblia, amen, siya po ay nagpalaboy-laboy doon sa kagubatan, na kung saan, kung ano yung kinakain ng mga hayop doon ay kanyang kinakain. Pero sabi po ng Panginoon, sa oras na siya ay magpakumbaba at kilalanin ang ating Panginoon, babalik sa kanya yung kanyang imperyo. Kaya dumating ang time sa panahon po ni Nebuchadnezzar, amen, dumating ang panahon na siya po ay nagpakumbaba sa ating Panginoon at siya po mapayid, amen, ay biniyayaan ng ating dakilang Panginoon ay balik po sa kanya yung kanyang trono, amen. Kaya nga sa ating buhay, pag tayo po ay mapagmataas, may mga consequences na tayo po ay mararanasan. Si David at Gideon ay ginamit ng Panginoon na kung saan talaga nandoon ang humbleness ng kanilang buhay bilang isang shepherd boy, si David. At masasabi natin isang pinakamahinang angkan na miyembro na angkan si Gideon, pero may dakilang purpose ang Diyos na inihanda sa kanila para sila po ay itaas ng ating Panginoon, sapagkat silang lahat ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Kaya nga sa salita ng Panginoon, sabi nga, the reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. Pag ikaw po ay nagpapakumbaba, amen, ang sabi ng Panginoon, amen, ay magtatamu ka ng kayamanan at karangalan sa buhay. Ang sabi ng Lucas 14 verse 11, for whoever exalt himself will be humbled, and he who humbled himself will be exalted. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, ay dapat po habang tayo po ay ginagamit ng Panginoon, katulad ni Hari David at ni Gideon, sila po ay habang ginagamit ng Panginoon, sila po ay nagpakumbaba sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni Pablo, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count other more significant than yourself. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, amen, huwag tayong magmataas, tayo po yung magpakumbaba sa ating Panginoon. Kung tayo po yung ginagamit ng Panginoon, lalo tayong magpagamit. At the same time, kapatid, amen, ibigay natin ang kaluwalhatian po sa ating dakilang Panginoon. Amen. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, amen, sabi nga, choose to serve faithfully and love God. Humble yourself in the sight of God. At isang bagay, kapatid, letter A, align your life always in God's Word. Sa ating buhay, kapatid, mahalaga po bilang isang mananampalataya, kung gusto mo na tunay na pagbabago, i-align natin, ayusin po natin ang ating buhay palagi na naayon sa salita po ng ating Panginoon. Kaya nga ang Panginoon ay nagbigay kay Joshua ng tinatawag na formula ng success. Amen. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Kaya sa ating buhay, ito yung tinatawag na sikreto. Amen. Kung gusto mo na magandang pagbabago sa buhay mo, magandang patutunguhan ng buhay mo, amen, i-align mo palagi ang iyong sarili sa salita po ng ating Panginoon. Kaya dito mapit, sabi nga dyan, na ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na tayo po'y maging maingat sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. Amen. At sabi nga ng Panginoon, tayo po ay magiging successful, magiging magandang ating wakas, o tayo po ay magsisipag tagumpay. Kaya nga sa ating buhay, mapayed, align your life always in God's Word, also, amen, sa God's will ng ating Panginoon. Pag ikaw po'y lumalakad ayon sa salita ng Panginoon at ayon sa kalooban ng Panginoon, lahat ng iyong gagawin ay matiwasay, panatag, at walang problema kang dadaanan, sapagkat ang sabi ng Panginoon sa pamagitan po ni David, ang salita ng Diyos ay lampara ng ating landas. Amen.
Kaya pag ikaw po ay nakalakad palagi at nakaayon palagi sa salita ng Diyos, amen, pawang kaliwanagan palagi ang iyong tatahakin sapagkat pinili mo, amen, na i-align ang iyong buhay palagi sa salita ng ating Panginoon. Amen. Choose to serve faithfully and love God. Humble yourself in the sight of God. Align your life always in God's Word. Ang letter N, I never underestimate the power of prayer. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Huwag natin pong mamalaitin ang kapangyarihan o bisa ng ating panalangin. The more na ikaw po'y sinusubok ng Panginoon, tandaan mo kapatid, ang laging solusyon, lumuhod ka lang, magpakumbaba ka lang, at tumawag ka palagi sa ating Panginoon sapagkat lahat ng ating panalangin po ay tutugunin ng ating Panginoon. Kaya nga si David po ay nagsabi, in the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you. Kaya nga sa ating buhay, pagising mo pa lang sa umaga, amen, dapat po marinig ng Panginoon ang ating tinig. At sa umaga, kapatid, katulad ngayon, lahat ng ating prayer requests ay ilagak natin sa Panginoon sapagkat ang panalangin po ay tinutugon po ng ating dakilang Panginoon. Ang panalangin po ay nagpapabago, amen, ng buhay po ng isang tao, kapatid, saan kung nais mong ayusin ng Panginoon ang kanyang buhay, kung gusto mo siya maligtas, amen. Kung gusto mo makapay na kung saan pagbabago ng pag-uugali, ipag-pray mo lang na ipag-pray at the same time, makikita mo yung pagbabago po ng tao na kung saan ay yung pinapanalangin sa ating Panginoon. Proven po namin yan, amen. Lahat ng mga tao na kung saan ay naging dahilan ng tinatawag na problema sa ayong buhay, pinag-pray lang po namin at the same time, kapatid, ay sila po ay nakapanumbalik sa ating Panginoon. Tunay po na napakabuti po ng ating dakilang Panginoon. Isang bagay lang ang sasabihin ko, kapatid, amen, never underestimate the power of prayer sapagkat yung ating panalangin, kapatid, ito ay isang pagtawag at paglapit sa trono ng ating Panginoon. Lahat ng bagay na nais natin ay tutugunin ng ating Panginoon. Kaya nga hindi mo pwedeng i-underestimate ang power of prayer sapagkat nangyari po sa panahon ni Pedro na kung saan sila'y dinakip at yung kanyang kasama po ay pinatay at siya po'y pinagpaplanuhang patayin. Pero yung mga kapatiran po'y nagpipray kay Pedro na siya po ay makalaya. Kaya nangyari doon, habang nagpipray ang mga kapatiran, si Pedro po ay pinagpakitaan ng anghel ng ating Panginoon, yung kanyang mga kadena po ay kinalas at the same time sabi ng anghel ng Panginoon, ikaw ay sumunod sa akin. Wala nang tanong-tanong si Pedro, amen. Bagamat siya nasa bilangguan, pero siya po'y sumunod sa tinig ng anghel ng Panginoon. At lahat ng mga bantay ay dinaanan niya, amen. Ito yung problema minsan sa ating panalangin, katulad po na nag-pray doon ng mga kapatiran kay Pedro, amen. Nakarating si Pedro doon sa pintuan, amen. Ang isang dalaga po ay nagbukas ng pinto, amen, na makita po niya si Pedro, siya ay nagulat. Pagbukas niya ay siguro nataranta po siya para hindi siya makapaniwala. Bigla po niyang isinara muli ang pinto. Pero nung mapagtanto niya na yung kanyang pinagpipray, yung kanilang pinagpipray na walang iba kundi si Pedro, amen, muli po niya binuksan ang pinto. Minsan sa ating buhay, amen, lagi niyo tandaan, lahat ng ating prayer, kapatid, ito po ay nagbibigay ng pagbabago, sigla sa ating pananampalataya, na kung saan yung ating prayer po ay tinutugon ng ating Panginoon. Kaya kung nais mo ng pagbabago sa buhay mo, kapatid, amen, mag-pray ka lang, Lord, change me. Katulad po ni Jacob, lagi niyang sinabi ng mga kapatid doon, gusto po niya ng pagbabago. Maging ako po, gusto ko ng pagbabago sapagkat ang dami pong nais na gawin. Amen. Sa mundong ito, kapatid. At sa bagay, kapatid, amen, gusto mo ng tunay na pagbabago sa panalita, sa kaugalian, na kasanayan mo, always give thanks. Amen. Dati kasi, puro reklamador tayo eh. Reklamo tayo ng reklamo, may pagpapalang dumating, may nagbigay sa atin, di tayo na marunong pasalamat. In everything, give thanks. Amen. Lagi tayong ugaliin natin na tayo po'y palaging magpasalamat. Kaya minsan, kapatid, minsan, pag yung binigyan ka,
Nagpasalamat ka. Minsan may nagbibiro, Pastor. Huwag ka muna magpasalamat dahil pag nagpasalamat ka, wala na susunod. Pero sabi ko mga kapatid, sa aking buhay, lahat ng bagay maliit o malaki, kapag ka iyan ay galing sa puso, amen, talagang kailangan po tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga hindi ko malubos maisip, amen, after New Year, pagkagaling namin ng Manila, kinabukasan ay may bisita kami, amen, doon sa bahay, na kung saan ang tagal niya pala hinahanap yung bahay. Sabi niya, Pastor, akala ko wala na kayo, yung pala ni-renovate lang ninyo yung bahay. Sabi ko, Brad, hindi namin ni-renovate yung bahay, amen. Kasi yung dati, yung bahay namin, yun po yung pinagdadausan ng gawain po dito sa Bungabon. Sabi ko, dati yung bahay na ito ay dating church na pinagdadausan. Pero sabi ko, hindi kami umalis. Alam niyo, sabi niya, Pastor, isang bagay lang ang nais kong sabihin, Pastor, pinapunta ako ng ating Panginoon. Ikaw yung tinuro sa akin. Kaya nga, minsan nagugulat ako sa kabutihan po ng Panginoon. Gayunpaman, lagi po ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat alam ko na tahimik na kumikilos ang ating Panginoon, na kung saan siya po ay kumikilos at gumagawa sa ating mga buhay, na kung saan maging ang unbeliever po ay gagamitin ng ating Panginoon. Ang taong ito, 10 years ago na dumaan po, amen, at dumalos sa gawain ng Panginoon, iba lang ang kanyang pananampalataya, pero yung ang ganda ng buhay na kung saan ay usapan namin, kapatid, tunay po, na napakaganda ng kanyang nais, na kung saan nais po niya ng pagbabago. Kaya sabi ko, kapatid, sa ating buhay, kailangan talaga matuto tayong i-appreciate natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Lagi po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pagpapala at mga hindi pagpapalang dumating sa aking buhay. Pinasasalamatan ko sapagkat kung bibilangin ko talaga, amen, yung pagpapala ng Diyos ay sobra-sobra sa aking buhay. Yung buhay pa lang, yung paggising mo sa umaga, katulad ng pagbangon natin ngayon, amen, ikasyam na araw pa lang ng araw po ng January, kumbaga sa taon po ng 2026, amen. Ang ganda, amen. Every gising is a blessing from the Lord, amen. Tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon. Matapos ka magpasalamat sa Panginoon, siyempre makapit, amen, nagpipray ka ng pagbabago, expect victory, amen. Hindi ka naman iiwan ng Diyos lagi mong kasama ang ating Panginoon. Kailangan matutunan mo lang na sa paglilingkod mo sa Panginoon, laging first priority mo ang Panginoon sa buhay mo, at habang kinikilala mo siya, nagpapakumbaba ka sa kanyang harapan at laging naka-align, laging nakatugma ang iyong pamuhay sa kanyang salita, at hindi mo binabaliwala ang kahalagahan po ng ating panalangin, pakikipag-usap sa ating Panginoon, na kung saan sa ating pananalangin, amen, nandyan ang ating pasalamat, na kung saan ay ibinibigay po natin ang mataas na papuri sa ating Panginoon. At kaya nga garantisado, mapait, lahat ng bagay na iyong pinag-pray, tinutugon ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi ko, mapait, expect victory. Amen. Bagamat ang tagal pa natin bubuin ang 2026, pero naniniwala po ako, you can do all things through Christ, amen, na magbibigay sa atin ng kalakasan. At the same time, kung pinili mo ang Panginoon, you are in the winning side. Ibig sabihin, wala pong imposible sa pagbabago na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Kaya nangyari po kay Job, grabe, amen. Pinaglaban po niya, na pinili po niya maging matapat sa ating Panginoon. Nung siya po ay nagkasala sa Panginoon, siya po ay nagpakumbaba sa ating Panginoon, at bagkus ay kanyang kinagiliwan, kanyang kinauuhawan ang salita ng ating Panginoon. At nung siya po ay nagpray, amen, at nagpasalamat sa Panginoon, after nun, amen, grabe po yung pagbabago na dumating sa kanyang buhay. Siya po ay naranasan po niya na siya ay maghihirap sa isang araw, amen. Pero alam niyo, kapatid, sa isang araw din, ibinalik ng Diyos doble-doble ang pagpapala sa kanyang buhay, na kung saan ay naging isang malaking pagbabago sa kanyang buhay, na yung kanyang mga kaibigan, na kung saan ay dapat mag-pray sa kanya, siya po ay nag-pray doon sa kanyang mga kaibigan, na inilapit po niya sa ating
Panginoon. Kaya mga mananampalataya, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, amen, lagi niyong tandaan, ang pagbabago ay dapat palaging kasama ang ating Panginoon. Lahat tayo kapag kailangan mo ng tunay na pagbabago, piliin mo palagi maglingkod ng may buong katapatan sa Panginoon, magpakumbaba ka sa Kanyang harapan, lagi mong i-align, itugma ang iyong sarili sa Kanyang salita at sa Kanyang kalooban, lagi ka mag-pray sa ating Panginoon, lagi mong pasalamatan ng Panginoon, at maniniwala po ako mapayad at gagarantiyahan ko, amen, na tayong lahat maka-expect ng victory sa harapan po ng ating Panginoon. Sumaatin lahat ang pagpapala po ng ating dakilang Panginoon.